Hello, welcome back to my YouTube channel, and this is Jovenal Narcisse. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung tatlong uri o tatlong types ng denim jackets na ito ay sinimulan ng Levi Strauss noong unang panahon pa, noong 1873. Kasi alam nyo naman, ang denim jeans ay nagsimula sa Amerika, sa Estados Unidos, noong 1873 at doon sinimulan yung denim jeans at sumunod dyan yung mga different style coveralls at yung mga jackets na gawa ng maong. At ang Levi Strauss o Levi's ay sila ang unang gumawa ng mga jacket. Nung una, ang tawag dito ay yung unang nilabas nila is Type 1 jacket. Meron akong example ng Type 1 denim jacket. Ito ay gawa ng Warehouse Company. Ito ay brand ng Japan. This is made in Japan. Warehouse Company ay ito ang isa sa mga Yokoyama 5 na sinasabi or Osaka 5. Sila ang nagsimula ng nag-reproduce ng mga unang denim pants at sinimulan nila mga 20 years or 25 years ago. At ang Warehouse ay isa sa mga 5 na nagsimula na mag-reproduce ng mga denim jeans na gawa ng Levi's noong unang panahon, noong 1873, before 1900, at saka before the war and after the war. Ito yung Type 1 jacket. At makikita sa harap, merong isang bulsa or isang pocket. Noong unang panahon, wala pang takip or flap or cover. Ang bulsa noon, open ito. So nag-iisa siya. Pagkatapos, merong pleats dito sa harap. Dalawa yan. Dalawang pleats yan. Pagkatapos kunwari parang Chinese inspired yung tahi na yan. So makikita mo 1, 2, 3, 4, 5. 5 butones. Meron din mga models na nauna noon na Type 1 na 4 lang ang butones. So magkabila, merong pleats. Ayan. May pleats siya. Yan ang palatandaan kung ang denim jeans ay Type 1. Dalawang pleats sa magkabilang bahagi ng front or harap ng jacket na malapit sa may botones. At sa likod, meron ang tinatawag na cinch, belt or buckle. Itong buckle na ito ay pinapaliit yung laki or circumference ng jacket. Kung gusto mong mas sexy ang dating or mas maskip, hinihigpitan ito gamit ng itong cinch na belt na ito. So, pag nakakita ka ng jacket na merong cinch belt or buckle dito sa likod, yan ay Type 1 na denim jacket. Sigurado yan. Noong unang panahon, kasi ang Warehouse ginaya, meron siyang copper rivets ito sa may sleeve. Okay? Opening na yung sleeve. Ito ay nagbibigay ng karagdagan protection para hindi mapunit itong opening na ito. So, pareho din sa kabila, meron siyang copper rivets ang tawag dyan. So, yan ang Type 1. Ito ang Type 1 na jacket na Levi's. At Warehouse, ito, nabili ko sa Signet Store. Ito ay reproduction ng Type 1 jacket ng Levi's. Meron yung sumunod, Type 2. Ito naman, yung Type 2 na denim jacket. Ang Type 2 denim jacket, kumpara doon sa Type 1, dalawa na yung bulsa. Pero original, meron na siyang cover, parehong bulsa. Pagkatapos, hindi nawawala yung pleats.
yung pleats dito sa harap, dito pa rin, dalawang pleats. Dito magkabila, dalawa din dito. Tapos yung tahi dito na parang Chinese stitch, na parang Chinese shirt, nandiyan pa rin. Okay? Pero sa likod, nawala na yung cinch buckle or cinch belt. Pinalitan ng ganito na, strap at saka butones. Itong strap na ito, pwede mong ilagay dito para sisikip itong ilalim ng denim jacket para mas sexy ang dating. So, ganoon. Pero, wala na yung rivets. Hindi ko lang alam kasi itong type 2 na jacket na ito ay gawa ng Uniqlo. Japanese brand din yung Uniqlo, pero siyempre mas mura ito. At saka makikita mo, mayroong tahi dito. Katulad din yung type 1. May tahi yan, pero mababa yung tingnan mo, may tahi dito, pero mababa. Yung nasa baba yung bulsa. I-compare mo dito, meron pa rin tahi yung type 1. Okay? Meron tahi. Tapos, meron distansya yung tahi doon sa pocket. Ganon. Katulad din ng type 2. Pero, ang type 2, dalawa na ang bulsa. Dalawa na. Pero, wala na siyang cinch belt. Ito yung dark blue na one wash model sa Uniqlo. Pag bumili ka ng ibang brand, ganito rin ang kulay ang makikita mo. Pero yung Uniqlo, gumawa ng engineered faded na model na type 2 at nakabili din ako. So meron kang seam dito sa taas, about 2 or 3 inches sa baba, nandito yung mga pocket, meron siyang flap, meron cover, nandiyan pa rin yung pleats. Pero dito sa likod, siyempre, wala na yung cinch belt or buckle. Pero napalitan ng ganitong strap. Okay? Na pwede mong i-adjust kung gusto mong mas masikip yung sa ilalim ng jacket. Ito ay engineered na faded na denim jacket gawa ng Uniqlo. Punta naman tayo sa type 3. Yung type 3, marami ngayon sa market ngayon. Yun ngayon ang nandyan sa market na available. Kasi yung type 1 at saka type 2, madalang lang pag lumabas yan sa Levi's. Pag lumabas, ito na yung Levi's vintage clothing or LVC ang tawag dyan. Okay, nandito pa rin yung seam dito sa taas, sa breast portion, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung yung dalawang bulsa. Pero may dagdag, merong kang stitch dito. Merong seam na letter V hanggang baba. Okay? Parehong side, meron pa rin stitch pababa or seam. Ang maganda niya, double yung stitch eh. Double ang stitch. Pero wala ka ng pleats. Yung pleats wala na. Wala na yung pleats. Sa likod, wala rin belt, pero makikita mo, merong seam dito. May pinagtahian sa likod. Tugtungan yan. Doon din sa kabila. Ngayon, meron din siyang strap at butones. Pwede rin mo rin pahigpitan itong ilalim ng jacket. Pwede mong i-adjust. Ngayon, wala akong makita mga rivets. Ito, wala na. Double stitch na lang yan. Yan talagang stitch na dinoble. So, wala na. Ito yung semi-faded eh. Pero matagal ko nang ginagamit ito, nag-fade na rin. Palagay ko, binili ko ito ng early 2001 o 2000. Yung unang type 3 na jacket, wala kang makikitang side pocket. Ito kasi may side pocket na. Nag-start nung, I think, later part ng 1980s or mid-80s.
nilagyan nila ng side pocket. Ang tawag dito pocket warmer. Kasi pag malamig, pwede mong ipasok yung kamay mo dito para hindi malalabigan yung kamay mo. So, meron siyang side pocket na kasama dito sa Type 3. Pero yung una, walang side pocket. Before 1985, wala. So, yun ang makikita mo sa Type 3. Ang maganda rito, ginagamit ko pag nagbibiyaya ko dahil mayroon siyang internal pocket or hidden pocket sa loob. Dalawa yan. Pati sa kabila, meron din siyang pocket. Meron siyang pocket dito. Dito ko pwedeng ilagay yung passport ko, yung ticket, at saka yung boarding pass ko. At sa mga ibang mga papeles na gusto kong accessible sa akin pag ako ay nagbibiyahe. So yan ang maganda rito sa Type 3. Automatic yan. Merong hidden pocket yan. Dalawa, hidden pockets. Tapos meron siyang side pocket sa labas. Side pocket sa labas or pocket warmer at tawag. At yan ang maganda dito sa Type 3. Okay? Yan, meron swing. So napapansin nyo, nilagyan ko ng mga mga patches ito para makipapakita na parang vintage. Nilagay ko lahat yung mga patches ng mga lugar na pinuntahan ko, yung mga patakbo na tinakbuhan ko. So, nandyan. So, yan. So, all in all, yan po ang ating mga types ng denim jackets. Pero, pag meron kayong makita na mga type 1, sigurado yan, mahal yan kasi reproduce yan. At saka ito, salvage denim ito salvage denim, kaya medyo may kamahalan ito. At saka made in Japan. So makikita mo salvage denim yan. Itong Levi's, hindi salvage denim ito. Talaga lang, normal na denims. Mga 12 ounces ito. And then, of course, yung Uniqlo, usually ang Uniqlo naman is mga 11 or 10 ounces. So, parang 11 ito to 12. Ito medyo mas makapal, mga 11 to 12. Yun, naipakita ko sa inyo mga sari-saring types ng denim jackets na sinimulan ng Levi Strauss Company. Madalang na lang yung Type 1 at saka Type 2 jackets. Mahirap maghanap na original na Levi's. Yung Levi's, mahirap maghanap. Kung pwede mong hanapin, maghanap ka sa Levi's Vintage Clothing. Doon mo makikita yung mga Type 1 and Type 2. Maswerte ka kung meron kang makitang Type 1 at saka Type 2. But available, yun, Type 3. Marami yan. Kahit anong Levi's store, makikita mo yan, nandyan palagi yan sa available for medyo may kamahalan, 5 to 6,000 pesos, pero available siya. Ating topic ngayong araw na ito at sana nagustuhan niyo ang video na ito at katulad nyo rin ako na baguhan sa denims. At ito ay parang introduction ko na rin para i-share ko sa inyo kung ano yung mga kaalaman sa mga denim jackets, lalo na sa Levi's Vintage Clothing. Salamat, at kung meron kayong comments, please write your comment o magsulat lang sa comment sa baba. Pagkatapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na ito, please subscribe. And then, please like kung nagustuhan nyo itong video na ito. Salamat at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!